Muntikan pa nga po mga idol matalo at makambaka ng Team USA sa kanilang huling game laban sa Australia, kaya nangangahulugan lamang niya na hindi nga talaga nila dapat maliitin ang ibang koponan na kanilang makakalaban, gayong kapag nagkamali sila dito sigurado nga pong malalaglag sila ng maaga sa Olympics. Ibig sabihin oras na nga upang magseryoso sila, lalo pat ang kanilang ang sunod na makakalaban ay ang Serbia na isa sa mga pinakamalakas na koponan sa Olympics, at makakaharap rin naman nila ito sa group stage. Narito rin naman ang ilang magagaling na player sa NBA kagaya na lamang ni Bojan Bogdanovic, ang reigning MVP na si Nikola Jokic na nagpataob pa lang sa France noong nakarang araw. Pero kahit gano'n, nananatili para naman nga pong yamado at angat kamay ang Team USA sa kanilang laban base sa inilabas na balita ng isang analyst, since mas malakas, mas talentado, mas malalim ang lineup ng Team USA kesa sa Serbia. Sadya nga, kailangan pa rin naman nga po nilang mag-ingat dahil meron pa rin naman itong kakayahan na ma-upset ang kanilang team. Samantala, sunod-sunod na nga po mga idol ang pagsarado ng oportunidad ng Los Angeles Lakers na makakuha ng malaking pangalan, since grabe nga makapag-demand ang mga teams na kinakausap nila kagaya ng Utah Jazz na grabe kumuha ng kapalit ni Lauri Markkanen. Bukod dyan, hindi na rin naman sila nagkakasundo pa ng Portland Trail Blazers patungkol sa package na ipang-aalok nila kay Jeremy Grant. Kaya wala ngang ibang choice ang Lakers kundi maghanap ng ibang malalaking pangalan na available pa. At isa dyan ang sentro ng Chicago Bulls na si Nikola Vucevic na literal hindi pinag-aagawan ngayon ng mga teams. Dahil dyan, siya na lamang ang natitirang pag-asa ng Lakers para makakuha ng bagong player. Yes mga idol, pinaka-affordable na trade na maaaring gawin ngayon ni Rob Pelinka sa pagkakaroon lamang nito ng $20 million na kontrata kada taon. Kahit hindi ito kasing galing o kasing husay ni na Jeremy Grant at Lauri Markkanen, magagamit pa rin naman nila ito bilang bagong tandem kay Anthony Davis sa front court. Yes mga idol, sa madaling salita, kung sakali man nga pong makuha nila ito, makakabuo sila ng mas solid na twin tower sa kanilang starting lineup. Samantala, kung inyo nga pong napansin, naging tahimik ng mga nagdaang araw ang mga team sa paggawa ng move sa free agency. Ngunit kahit man, inaasahan pa rin naman na merong malaking pangalan na ang magsisilabasan sa liga sa mga susunod na araw. Sa katunayan, may ilang mga malalaking pangalan pa ang available ngayon kagaya ni Danny Green na inanusyo ng media na hindi pa nga daw official na magre-retiro sa liga at balak pa rin naman nga pong bumalik next season. Alam nga po niya na merong nangyayaring free agency ngayon at ipinapaalam nga po niya sa mga teams na open pa rin ang kanyang telepono para tawagan. Ayon dito, wala nga siyang paki kung anong team ang kumuha sa kanya basta't makabalik lamang siya sa liga. Ngunit kung siya nga daw ang papipiliin, mas gusto niyang maglaro sa Los Angeles Clippers at makasama si Kawhi Leonard. Kung inyo ngang matatandaan, simula nga po ng i-wave ito ng 76ers, wala nang iba pang team ang kumuha sa kanya. Bumagsak na rin naman ang kanyang galaw at laro kasunod ng pagtatamo ng injury sa kanyang tuhod. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.